Hugas kamay ang China sa alegasyon na may balak silang impluwensyahan ang hatol ng bayan 2025. Ayon naman sa isang dating opisyal ng AFP, dapat suriing mabuti ang mga ebidensyang ipinresenta sa Senado kaugnay sa umano'y pangingialam ng China sa eleksyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Itinanggi ng China na may plano silang mangialam sa darating na halalan sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, wala silang interes na makisawsaw sa eleksyon sa Pilipinas. Sa pagdinig sa Senado kahapon, ilang ebidensya ang ipinakita sa posibleng panghimasok umano ng China at suportahan ng mga kandidatong gusto nila. Kabilang na ang kontrata na pinasukan umano ng isang korporasyon sa Pilipinas kung saan kasama raw ang embahada ng China. Ito'y para makapagbigay ng tinaguriang keyboard warriors. Giit ng National Security Council, matibay ang mga indikasyong ito. We are very alarmed about this situation kasi nga lumalabas dun sa pasabog ni Senator Tolentino na hindi lang naman pro-China narratives yung ginagawa ng troll farm. There's also clear intention to interfere in Philippine politics doon sa pinakita niya. So we will work closely with the National Bureau of Investigation para makapag-case build up. Kasi nga may mga cohort sila sa Pilipino. Nakarating na ito sa Pangulo at ikinaalarma ng palasyo. Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Para sa isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines, mahalagang maimbestigahang mabuti ang mga ipinakitang ebidensya na may tuturing na paglabag sa batas. Hindi mo na kailangan talunin yung army kasi hawak mo na yung leader. Number one yun sa doctrine ng China. The key leaders, the influencers, hawakan mo lahat yan. At yan ay fundingan mo. Kasi pag nakuha mo yan, hindi mo na kailangan talunin yung armed forces. Samantala, kinumpirma ng Philippine Navy na may isa pang submersible drone ang narecover sa Sabtang Batanes nitong Pebrero na una ngayong taon. Complete specimen siya, pero luma na rin siya. And we suspect na parehas ang capability sa iba. Ito na ang ika-6 na submersible drone na nakuha sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas mula 2022, kung saan base sa isinagawang forensic analysis, ilan dito ay may indikasyon na galing ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.